Special Chapter, Vanessa's POV. Sa mga narinig ko kay Ate Elma, hindi ko tuloy malaman kung tama rin desisyon ko na papuntahin to ngayon dito sa resort. Napaka-unfair naman pala talaga na Jiho sa kanya. Hindi ko akalain sa kabila ng kabaitang pinapakita nito sa akin, may tinatago pala itong ganong ugali. For sure, hindi to alam nila ate. Lalong di rin siguro to alam nila mommy at daddy. Heist, hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng lungkot. Di ko akalain sa kabila ng kasiyahang naranasan ko, may isa palang taong malapit sa akin na nagdurusa. Mahal ko siya kahit nagawa ko ring pumayag sa mga kondisyones niya. Umaasa kong matututunan din niya ako mahalin pero nalaman ko na lamang na may iba na siyang gusto. Napukaw ako mula sa malalim na pag-iisip na muling magsalita si Ate Elma. Awang-awa ako dito dahil kita ko sa kanyang mukha ang paghihirap ng kanyang kalooban. I don't know. Nagulat ako, ate. Hindi ko akalaing may mga ganitong nangyayari na pala sa'yo. Dapat na nangangailangan ka ng pera, sinabi mo rin sa akin. Siguro naman matutulungan din kita eh. Na di na kailangan pang pumayag sa gusto ng Jiho na yun? Sagot ko. Kagad tong napayo ko. Hindi ko maiwasan mapabuntong hininga dahil parang gusto ko na rin maiyak sa sobrang awang nararamdaman ko sa kanya. Sorry, nahiya din kasi ako eh. Oo, magkaibigan tayo pero ayoko isipin ng ibang tao na oportunista ako. Kailangan din ng pamilya mong tulong at ayoko nang dumagdag pa. Sagot nito sabay punas ng luha sa kanyang mga mata. Ate naman, para ano pa at naging magkaibigan tayo? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang palagi kong tagapagtanggol noon? Malapit ka sa puso ko at nasasaktan din ako sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Sagot ko sa kanya. Pilit tong nagpakawala ng ngiti sa labi. Inawakan pa ako nito sa kamay bago nagsalita. Laban ko to. Kakayanin ko. Huwag mo akong isipin. Ayoko na maapektuhan ng pagbubuntis mo ng dahil sa akin. Sagot nito. Lalo naman akong humanga sa pinapakita nitong katapangan. Grabe palang fighting spirit ni Ate Elma. Alam mo naman na wala akong kapatid, di ba? Parang kapatid na ang tingin ko sa iyo, Vanessa. Kaya nga lahat ginawa ko nun para may pagtanggol kita eh. Hindi mo na dapat problemahin pa mga problema ko. May awa ang Diyos at malalagpasan ko rin to. Nakangiting muling wika nito. Di ko naman maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Bigla tuloy ako nakaramdam ng guilt. Sa lahat ng mga mahasayang nangyari sa buhay ko, nakakalimutan ko na imbitahan ito. Napakalinis ng pagmamahal na binigay nito sa akin. Noon pa man, parang ate ko na nga siya. Although 2 years lang ang tanda nito sa akin, pero napakabait ng pakikitungo niya sa akin. Ate, salamat. Parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Nakakalungkot nga lang dahil dumaan ka sa matinding pagsubok na wala ako sa tabi mo. Hindi man lamang kita nadamayan. Sagot ko sa kanya. Pilit tong ngumiti sa akin kahit na sobrang hirap ng nararamdaman ng kalooban nito. Huwag mong isipin yan. Masaya ako sa naging kapalaran mo. Masaya ako nakikita na nasa maayos kang kalagayan, Vanessa. Nakangiti nitong sagot. Salamat, ate. Teka, anong oras na ba? Hindi ka pa yata kumakain eh. Sasamahan kita sa dining area para malagyan ng laman ng sikmura mo. Yaya ko dito. Pilit ko pang pinasigla ang boses ko para lang gumaan pareho ang aming pakiramdam. Muli, sumili ang palit ng ngiti sa labi nito bago sumagot. Sure, kanina pa nga ako gutom eh. Kaya siguro napaka-emotional ko. Sagot nito. Kagad naman akong tumayo at hinawakan to sa kamay. Sabay na rin kaming naglakad. Papasok ng villa. Diretso lamang kami ng dining area. Pahinga time ng mga kasambahay kaya naman. Ako na mismo naghalongkat ng pwedeng makain sa loob ng ref. Mabuti na lamang at marami pang mga leftovers kaya isa-isa ko yung nilabas. Ate, pili ka na lang kung anong gusto mong kainin. Nakangiti kong wika. Ima-microwave na lang namin ang mga to para naman makakain na kaming pareho. Muli na naman kasi akong nakakaramdam ng gutom. Ang dami niya na. Teka, ako na lang mag-iinit ng mga to. Maupo ka na lamang at ako na ang bahala. Nakangiti nitong sagot sa akin. Kagad naman akong umiling. Guest kita, ate. Kaya dapat pagsilbihan kita. Natatawa ko namang sagot. Naku, baliktad yata. Hindi mo na ako dapat pagsilbihan dahil nakakahiya sa'yo. Ikaw na ngayon ang pinagsisilbihan ng lahat, Vanessa. Natatawa naman nitong sagot. Naglalagay na to ng mga pagkain sa pinggan para maumpisa na namin na initin sa microwave.
Sus, hindi totoo yan. Ako pa rin ang Vanessa ang nakilala mo, ate. Sagot ko. Kagad ko naman napansin ang pagtango nito. Alam ko, dahil kung talagang nagbago ka na, hindi mo na ako naiisip ngayon. Natatawanan nitong sagot. Kinuha ko naman ang bowl na may namang pagkain at ako na nga mismo naglagay sa loob ng microwave. Hindi ako magbabago, no? Asawa ko lang ang mayaman at ako pa rin talaga to. Sagot ko. Kagad ko namang narinig ang malakas na pagtawa ni Ate Elma kasabay ng pagpasok ng isang figura dito sa loob ng dining area. Walang iba kung hindi si Jiho. Sapo nito ang ulo, magulo ang buhok at mukhang kagigising lamang at parang tangang natulala na nakatitig sa gawin ni Ate Elma. Oh, Jiho, gising ka na pala. Masakit ang ulo? Inom pa more. Wika ko para mapukaw na ang atensyon nito. Parang bigla kasi itong naging tuod. Pareho na talaga silang dalawa ni Ate Elma na walang kakurap-kurap na nakatitig sa isa't isa. Ano to? May sarili na silang mundo ngayon. Silang dalawa lang ang tao dito sa loob ng kusina. Elma, honey, nandito ka? Sinundan mo ako dito? Hindi ka na ba galit sa akin? Narinig ko pa na bigkas ni Jiho. Parang gusto ko naman tong batukan. Pagkatapos ng mga ginagawa niya kay Ate Elma, nagawa niya pa talagang magtanong ng ganito, feelingero pa. Sino siya para sundan si Ate Elma dito? Sa mga nalaman ko sa pinagagawa niya kay Ate Elma, hindi ko hahayaan na saktan niya ulit ito. Kung talagang mahal niya si ate, dapat panindigan niya. Hindi pwedeng basta na lang niyang ibahay na hindi niya pinapakasalan. Hindi ko maiwasan na magpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Nandito ka din? Narinig kong tanong ni Ate Elma. Napapansin ko na pag-uunahan sa pagpatak ng luha sa mga mata nito. Oo, God, hindi ko alam kung gaano kita na-miss. Sagot naman ni Jiho. Kagad pa ito naglakad papunta kay Ate Elma at niyakap ng mahigpit. Tahimik naman akong nanonood sa kanilang dalawa. Hindi ko maiwasan na mapataas ang kilay na mapansin ko na biglang nagpamigla si Ate Elma. Galit nga talaga kay Jiho at dapat mag-extra effort ito kung gusto niyang magkabati pa silang dalawa. Pwede ba, Jiho? Bitahon mo nga ako? Narinig ko pang wika ni Ate Elma. Halata sa boses ito ang pagdaramdam. Basta, bahala na. Chismosa na kung chismosa pero curious talaga ako kung may nagmamahalan nga ba ang dalawang ito. Sayang naman kung ngayon pa lang sila maghihiwalay, gayong may gusto naman pala sila sa isa't isa. Kung willing naman magbago si Jiho at mangako siyang papakasalan si Ate Elma, why not, diba? Honey, Elma, let me explain. Nagsusumamo pang wika ni Jiho. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag. Tapos na tayong dalawa. Hindi mo na ako kailangan. Wala akong nagawang kasalanan sa iyo dahil ikaw ang sumira ng kontrata natin. Humihikbing sagot ni Ate Elma. Napapalingon pa ito sa akin at para bang nahihiya. Sa hiya ko din kung anong iisipin ito. Bigla ito niyang tinuon ng pansin sa mga pagkain. Kailangan kong mailagay isa-isa ang mga to sa loob ng microwave para mainit. No, I'm sorry. Pinagsisihan ko ng lahat. Magsimula tayo ulit. Promise babawi ako. Hindi na ako gagawa ng bagay na makakasakit sa damdamin mo. Magiging tapat ako sa'yo. Basta't wag mo lamang akong iiwan. Sagot nito. Kung gusto niyong magkaliwanagan, pwede kayong mag-usap sa garden or sa isa sa mga cottages. Wag lang dito sa kitchen dahil nagugutom na ako. Singit ko naman sa dalawa. Nakakahiya naman kung nasasagap pa ng dalawa ang tenga ko na pinag-uusapan nila. Privacy na dapat nila yun eh. Di naman na ganun ako kachismosa, no? Mamaya ko na lamang susumbakan si Jiho sa pinapagawa niya kay Ate Elma kapag tapos na silang mag-usap. Hindi pwedeng palagpasin ko ang ginawa niya kay Ate Elma. I am sorry, Vanessa. Pumunta ako dito para sa'yo. Hindi sa kung kahit kanino. Sagot naman ni Ate Elma at nagmamadaling naglakad papalapit sa akin. Pasimple pa nitong pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig kay Jiho na noon kita ang pait sa mga mata. Give her time. Hayaan mo munang humupa ang galit niya. Wika ko kay Jiho. Tumitig muna ito sa akin at akmang nalapit na kay ate. Elma nang umiwas ito. Napapailing naman ako habang tinitingnan silang dalawa.
Alam ko namang kasalanan ko eh. Sige na, please, patawarin mo na ako. Ilang araw tayong di okay at nahihirapan na ako. Nagsusumamang wika na Jiho. Hindi, wala na tayong dapat pag-usapan. Sinaktan mo na ako at ayoko na maulit pa yon. Sagot naman ni Ate Elma. Akmang kukunin nito ang pagkain na nasa microwave nang bigla itong yakapin ni Jiho mula sa likuran. Kikiligin na sana ako kaya lang pareho nang umiiyak ang dalawa. Natameme tuloy ako. Hikbi at iyakan ang namayani sa buong paligid. Para tuloy akong nanonood ng live na pelikula. Mabuti na lang dumating si Clarence. Masarap manood ng mga ganitong eksena kapag may kasama. Nakita na sila? Nagkabati agad at dito pa lang talaga sa kusina. Tanong ni Clarence sa akin. Imbes maiyak din sa nasaksiyang eksena, hindi ko tuloy maiwasang matawa. Tingin mo, mukha naman silang nagmamahalan, di ba? Bakit kailangan pang idaan sa mga ganitong bagay? Bakit kailangan pang idaan sa pera na nakakainis mong pamangkin ng lahat? Bulong kong sagot kay Clarence. Naguguluhan naman tong napatitig sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong nito. Wala ako sa mood na magkwento. Nagugutom ako. Basta pagkatapos itong pangaralan mo yung pamangkin mo, ha? Magagalit talaga ako sa kanya kapag lolokohin niya si Ate Elma. Sagot nito at naglakad papunta sa kinaroroonan ng microwave. Nilabas ko medyo mainit na ulam na sinalang ko kanina at tinala sa dining table. Kayong dalawa, lumabas kayo dito sa dining area. Hindi itong lugar para mag-iyakan kayo. Narinig ko pang saway ni Clarence kina Jiho at Ate Elma. Di ko naman maiwasan na mapangwi. Panira talaga sa momentong asawa ko. Pwede naman niyang hayaan na lang muna dahil di naman nakakasagabal eh. Naku, sorry po. Narinig ko pang wika ni Ate Elma, sabay bitaw sa pagkakayakap sa kanya ni Jiho. Matalim pa nitong salulyapan sa Jiho sa bayo ko. Pigil ko naman ang sarili kong matawa. Para nakikinit ako ng magkakabati din ng dalawang to. Of course, bago mangyari yon, dapat talaga mangako tong sa Jiho na wag niya nang sasaktan si Ate Elma. Hindi ko kayang nakikitang umiiyak ito. Uncle naman, moment namin to kaya't pwede ba? Iwan niyo na muna kami. Hayaan niyo muna kami magkausap. Sagot naman ni Jiho. Kagad tong tinitigan na masama ni Clarence. Get off! Sa labas kayo mag-usap, hindi dito. Lugar to ng kainan at hindi pwedeng dito pa kayo mag-iyakan. Isa pa, akala mo ba hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo? Humanda ka dahil tiyak malalagot ka sa mga magulang mo dahil sa mga kabalastogan ginagawa mo. Seryoso namang sagot ni Clarence. Di ko naman maiwasang magulat. Nakikinig ba to habang nag-uusap kaming dalawa ni Ate Elma kanina? Kung hindi, paano niya nalaman ang tungkol dito? Seryoso pa ako na patitig kay Clarence na kagad naman akong kinindatan. Sumabay ka muna sa pagkain dito, miss. Hayaan mo yung pamangkin ko para magtanda sa ginawa niyang kasalanan sa'yo. Muling wika ni Clarence. Aalma pa nga sana si Jiho. Kaya lang pinukul ito na masamang tingin ni Clarence. Di ko naman maiwasan na mapangiti. Base sa mga lumalabas sa salita sa bibig ni Clarence, mukhang alam na alam niya ang kasamaang ginawa ng kanyang pamangkin kay Elma. Buti nga sa kanya. Pabor ako sa sinabi nito. Dapat pahirapan muna si Jiho para magtanda. Ate, kain na tayo. Nakangiti kong yaya kay Ate Elma. Nahihiya itong tumitig sa gawin namin bago dahan-dahan na naglakad papalapit sa amin. Jiho, anong ginagawa mo? Isalang mo ibang pagkain sa microwave. Abat, kung talagang nagsisisi ka sa mga ginawa mo, patunayan mo. Utos ni Clarence sa kanyang pamangkin. Muli akong napangiti. Mukhang nagpa-practice ng asawa ko na madisiplina. Uncle, hindi mo ako alipin. Nasaan ba mga kasambahay at tatawagin ko sila? Sagot naman ni Jiho at akmang lalabas na nang pigilan to ni Clarence. Nagpapahinga sila. Ikaw nang gumawa kung ayaw mo magkandalit-silitsi yung buhay mo. Asar namang sagot ni Clarence. Kakamot-kamot naman ang ulo si Jiho na kagad na napasunod. Wala siyang choice kundi sumunod dahil hindi ko talaga siya kakampihan dahil sa mga ginawa niyang kasalanan kay Ate Elma. Pagkatapos namin kumain, nakuha din sa pakiusapan si Ate Elma ni Jiho. Pumayag din to makipag-usap para magkaninawan silang dalawa. Pabor naman ako sa bagay na yon dahil pareho naman silang mahalaga sa akin. Wala ako ibang hangad kundi ang kaligayahan nilang dalawa. Kung sakaling silang dalawa magkakatuluyan, pabor ako sa bagay na yon. Kailangan lang din talaga siguro nilang mag-usap na maayos para malaman nilang pareho kung anong nararamdaman nila sa isa't isa. I think kailangan muna natin magpahinga.
Gusto mong mamasyal mamaya sa tabing dagat, di ba? Masuyong tanong sa akin ni Clarence. Kakapasok namin ng kwarto at bigla ako nakaramdam ng antok. Ang hirap pala talaga kapag buntis ka. Nakakaramdam na rin ako ng bigat ng aking katawan. Oo nga eh. Parang masarap matulog lalo pat ganitong busog na busog ako. Nakangiti kong sagot. Kagad akong inalalayan nitong makahiga na maayos sa kama. Clarence, sa palagay mo, magkakaayos din kaya sina Ate Elma at Chihu? Tingin ko naman nagmamahalan silang dalawa eh. Wika ko habang nakahiga na ako ng kama. Pumesa to sa paanan ko para masahihin ang paa ko. Kontento ko sa mga ganitong gestures niya sa akin. Kahit papaano, nababawasan ang hirap ng pagbubuntis ko dahil sa mga ginagawa niyang to sa akin. Tingnan natin. Don't worry. Sisiguraduhin kong hindi magkarabyado sa laban nito ang Ate Elma mo. Huwag mo na silang isipin pa, ako nang bahala. Nakangiti nitong sagot. Kagad ko naman tong initian bago ko ipinikit ang aking mga mata. Ang planong pamamasyal kinahapunan hindi na nangyari pa. Madilim na muli ako nagising at nag-iisa na lamang ako dito sa kwarto. Daan-daan akong bumangon ng kama at diretsong naglakad patungo ng banyo para dito sa kwarto. Daan-daan akong bumangon at pagkatapos kong gawin lahat ng mga dapat gawin sa sarili ko, kaagad na ako lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong paligid kaya naman naisip ko na nasa labas silang lahat. At hindi nga ako nagkamali dahil pagkalabas ko ng villa, kaagad kong natanaw sila Jiho at Clarence. Na seryoso nag-uusap. Nagtataka pa ako nagpalingalinga sa paligid para hanapin si Ate Elma. Akmang lalapit na sana ako kina Clarence at Jiho nang matanaw ko isa sa mga kasambahay na paparating. May bitbit itong inumin kaya't agad ko tong sinalubong. Napansin niyo po ba si Ate Elma? Yung babaeng kausap ni Jiho? Kanina? Kaagad ko pang tanong. Saglit pa itong nag-isip bago sumagot. Si Ma'am Elma po ba, ma'am? Nasa kwarto po yata ni Sir Jiho. Nagpapahinga po. Sagot naman ito. Nagulat naman ako. Hindi ko maiwasang isipin na baka bati na silang dalawa. Sige po, manang. Thank you po. Nakangiti kong sagot. Tumango lang ito at nagmamadali na akong tinalikuran. Nagpa siya lamang akong tumambay na muna ng garden. Ayokong istorbohin na mag-uncle kung ano man ang kanilang pinag-uusapan ngayon. Sana nga lang maayos ng lahat. Mula sa kinatatayuan ko, kita ko ang bilog na buwan. Masarap sa pakiramdam na nandito ako ngayon sa isang tahimik na lugar. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na mararanasan ko ang ganito kasayang buhay. Yung hindi na kailangan pa na mamroblema kung may kakainin kami kinabukasan. Kanina ka pa ba gising? Dahan-dahan ako napalingon nang marinig ko ang boses na iyon. Si Clarence ay nakangiting nakatayo sa likuran ko. Tapos na ba kayo mag-usap ni Jiho? Tanong ko sa kanya. Kaagad naman to lumapit sa akin at hinapit ako. Yes, at ayos na. Bigyan na lang muna natin ng time na magkasarininan silang dalawa. Huwag ka mag-alala sa mga kaibigan mo. Nangako na sa Jiho na hindi kanya papaiyakin. Nakangiti pa nitong sagot. Kaagad naman ako nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban. Mabuti naman kung ganun. Dapat talaga bumawi siya kay Ate Elma. Nakangiti kong sagot. Di naman to nagsalita pat naramdaman ko na lamang ang pagside ng labi nito sa tuktok ng ulo ko. Mabilis tumipas sa mga araw. Naunang umalis sila Ate Elma at Jiho, dalawa at sa resort. Nagkamati din at nangako naman sa Jiho na maging responsable na siya sa mga desisyon na gagawin niya. Balak na rin niyang ipakilala si Ate Elma sa kanyang mga magulang na sila Ate Gift at Kuya Rowan. Mukhang sa kasalan din ang hantong nilang dalawa na siyang labis kong kinatuwa. Kaming dalawa naman ni Clarence tuluyan ang bumalik ng manson pagkatapos ng honeymoon namin. Balik sa dati ang lahat at ramdam ko ang pag-aalaga ng mga taong nasa paligid ko. Congratulations, Mr. and Mrs. Velasco. Kaya pala malaki sa inaasahan natin ang tiyan ni Mrs. dahil twins pa lang nasa loob. Nakangiting balita sa amin ng OB-GYN ko. Pareho pa kaming natulala ni Clarence sa sinabi nito. Anong sabi niyo po? Twins? Kambal ang magiging baby namin? Tanong ni Clarence sa doktor. Kita sa mukha nito ang pamamutla. Nakangiting tumango naman ang doktor kaya't hindi ko maiwasan na maluha. Kaya palang bigat na ng tiyan ko. Dalawa pala sila? Wala sa sarili kong sagot.
Kaagad ko namang naramdaman na mahigpit na paghawak ni Clarence sa kamay ko. Kita ko sa itsura nito ang pigil na pag-iyak. Yes, Mrs. Velasco. Kaya dapat po doble ingat ang gagawin ninyo dahil dalawang buhay ang nasinapupunan mo. Don't worry, pareho silang healthy pero kailangan pa rin na mahigpit na monitoring. Dapat natin i-monitor ang health mo. Iwasan mo muna kumain ng hindi pabor sa pagbubuntis mo. Nakangiting paliwanag ng doktor. Di naman ako nakasagot. Ibig po bang sabihin nito, Doc, mas lalong lalaki pa ang tiyan niya sa mga sunod na buwan bago siya manganak? Tanong ni Clarence. Kaagad naman tumango ang doktor. Mas malaki ang tiyan niya compare sa mga nagdadalang tao na iisa lang ang baby sa sinapupunan. Since twins ang daladala ni Mrs., mas mahihirapan siyang kumilos, kaya dapat may nakalalay sa kanya palagi. Don't worry, Mr. Velasco. Kayang-kaya ni Mrs. yan. Maraming mga mommies dyan na dumaan sa pagbubuntis ng kambal. Triplets pa nga minsan eh. Paliwanag ng doktor. Pagkatapos namin pakinggan ng maraming advice ng doktor, nagpaalam na kami sa kanya. Of course, sinigurado naming mabibili lahat ng mga vitamins na kailangan ko. Kailangan din daw bantayan ng mga kinakain ko. Pagdating naman son, kagad namang binalita ang magandang balita kina Mommy at Daddy. Sa sobrang tuwa nga nila, gusto pa nga nilang magpa-party pero pareho pa kaming tumutol ni Clarence. Tsaka na lang siguro kapag kapanganak ko. Sa paglipas ng araw, ramdam ko ang kalbaryo ng hirap sa pagbubuntis. Hindi rin ako nakakatulog na maayos dahil maya-maya ang pag-ihi ko. Halos dumoble din ang timbang ko kaya naman hirap talaga ako sa pagkilos. Naawa na nga din ako kay Clarence dahil hindi din to makakatulog ng maayos. Gumigising talaga kasi ito lalo na kapag nararamdaman niya. Buwabangon ako ng kama para umihi. Ang resulta, palagi itong puyat pag pumapasok ng opisina. Kapag may kailangan ka, pindutin mo lamang ang bell na yan. Ha? Bilin sa akin ni Clarence isang umaga. Nakangiti naman ako na tumango. Don't worry, in 1 week, 8 months pa lang ang tiyan ko. May mahigit 1 month pa bago manganak. Nakangiti kong sagot sa kanya. Nakahinga ako sa kama habang haplos ko ang malaki kong tiyan. Nitong mga nakarang araw, tamad na akong magkikilos. Ganito pala ang pakiramdam ng buntis. Palagi kong nararamdaman ang pagkirot ng tiyan ko, lalo na kapag gumagalaw ang baby sa loob. Naninigurado lang ako, don't worry. Sisiguraduhin kong matatapos lahat ng mga kailangan gawin sa opisina bago ang kabuwanan mo. Gusto kong ako ang personal na mag-aasikaso sa iyo pagkapanganak mo. Nakangiti nitong sagot. Di ko naman maiwasan na matawa. Ilang beses na rin kasi nan itong nababanggit sa akin eh. Tuwing pumapasok to ng opisina, ganito ang laging linyahan niya. Alam kong tamad na tong pumasok ng opisina at ayaw niyang maalis ako sa paningin niya. Opo, sige na, alis na. Malilate ka na naman yan eh. Nakangiti ko pang sagot. Matulog ka na muna, ha? Kapag ihi ka, tawagin mo ang kasambahay na nakabantay sa'yo, ha? Huwag kang pumasok ng banyo nang mag-isa ka pa lamang. Bilin pa nito sa akin. Kagad akong tumango at tumayo na ako mismo ang humalik sa labi nito. Kagad naman niyang tinugon bago tuloy ang lumabas na ang kwarto. Naiwan naman akong ngingiti na lamang. Mahigit ang isang pagtitiis pa at makakaahon din ako sa hirap na nararanasan ko ngayon. Sobrang hirap kasi talaga. Katulad na lamang ngayon. Nagbaboxing na naman yata mga bibis ko. Ang likot nilang dalawa at napapangiwi ako sa sakit. Hindi ko nga namalayan na muli pala akong nakatulog. Nagising na lang akong nakakaramdam na sobrang paranakit ng tiyan ko. Yung tipong halos hindi ako makahinga na maayos dahil sa sobrang sakit. Ngayong nagkaayos na si Jihu at si Elma, sa kasalan na rin kaya mapupunta ang relasyon nila? Dahil sa kakaibang nararamdaman ni Vanessa, iluluwal na kaya niya ang mga anak nila ni Clarence? Sundan ang huling chapter ng kwentong pag-ibig ni Clarence at Vanessa. At susundan to ng kwentong pag-ibig ni Carmina at Peter, kaya walang bibitaw.